Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Police Chief Inspector Rex Moslares, ang hepe ng Angat Police. Magandang tanghali po, Chief Inspector Moslares. Si Rafi Timo po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po, sir. Opo, ano na po yung development sa kaso ng tangkang pagdukot doon sa 11 taong gulang na bata dyan sa Angat? Actually, sir, continuously pa rin yung aming operation doon sa area ng pinanggalingan. Hanggang sa ngayon po. Go ahead po. Yes, sir. Kasalukuyan po kami nagkakaroon ng follow-up operation doon sa sa area ng pinanggalingan. Gagaling nga lang po namin ngayon doon sa area. So doon sa sa mga suspect natin na sinasabi ng biktima na wala pong identity yung kasi naka po ito ng black bonnet yung mga suspect. Opo, bukod po dun sa bata at sa isang nakasaksi, may mga nakausap na ho ba kayo na po pwedeng makatulong dito sa paghahanap sa mga naturang suspect? Kami kanina nag-follow up again doon sa area. Nagtatanong-tanong kami doon sa mga sa mga tao, sa mga resident doon sa mga pinakamalapit sa pinangyarihan. Ay wala daw po silang makilala maliban lang doon sa white van na without plate number na nagbago mangyari yung insidente. 3 days ito. Yun lang po yung kanilang ibinibigay na hindi nila ma-determine kung anong klaseng van ito, either L300 or Toyota. So basta ang sinasabi na lang po nila rito ay puting van. Opo. Diyan po ba sa Angat, meron kayong ma-access na mga CCTV na maaaring nakahagip dito sa puting van na ito? Sir, sa pinangyarihan po ng ating medyo bundok po ito. Medyo nasa liblib na lugar po ito, sir. At parang mga mga punong kahoy. Bihira ang mga bihira ang mga bahay. Pero kung umikot ito sa Angat, baka hindi ko kaya nadaan sa mga major na roads itong van na ito. Wala po, sir, sa aming wala sa aming info at saka sa mga CCTV camera sa aming area maliban lang sa aming munisipyo, yun lang po yung mayroong nakalagay na CCTV camera. Opo, pero kung paniniwalaan po yung bata, medyo nakakabahala po yung sinabi niya na may natanaw siyang ilang batang nakagapos doon po sa loob ng van. Opo. Pero ito naman ay tinanong ko yung biktima. Opo. Talaga actually nasa condition po siya ngayon may trauma po itong bata ngayon at saka tinitingnan ko rin yung condition ng bata may mga gasgas nga ito mula sa braso hanggang sa paa doon sa nagpagpulagpos nga ng ito para lang patakas at saka nahulog doon sa gilid ng yung sa may parang creek doon sa gilid kaya hindi na ito binalikan at yun din ang naging dahilan kaya sa mismo nakatakas. Opo. So Chief Inspector Moslares, sa inyong pagtaya ho ba, medyo accurate talaga yung mga kinukwento ng bata? Opo, nakikita ko po kasi ngayon nga po medyo takot na yung bata. So i-recommend ko na nga ito na mag-undergo ng counseling sa ating DSWD. At pangalawa na rin po yata itong beses na tinangka siyang dukutin. Meron ho ba kayong balak na magkaroon na rin ng security dyan sa batang yan? Actually, sir, ngayon ay kasalukuyan pa kaming ng aming mga tao, personally, medyo nandun pa rin sa area, pabalik-balik. Opo. Sa kanila mismong bahay. Kasi nag-ooperate pa po kami, nagpapalo up pa rin kami doon sa area. Okay, sige po. Good luck po. Sana po malutas na itong krimen na ito. Maraming salamat, Police Chief Inspector Rex Moslares ng Angat Police. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po, sir. Maraming salamat po.